Good afternoon po at simulan na po natin ang gawain ng Diyos. Purihin natin siya. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, purihin ang ngalan mo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Isang magandang hapon, mga kapatid, sa inyong lahat. Sabado na naman po at tayo po ay mag-aaral na naman ng salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, tayo muna ay dumako sa opening prayer. Tayo po yumuko at damhin natin ang presensya ng Diyos. O aming Diyos na napakabuti, Diyos na aming makapangyarihan at aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. At sa hapong ito ay nagpapasalamat kami na muli ay dinako mo kami sa gawain ito, gawain ng Panginoon. Mag-aaral na naman kami ng salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, kami humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan, sa aming isip, salita at sa gawa. Palit man ito malaki, sinasadya o hindi, patawarin mo kami. At nagpapalinisin kami, Lord, ng aming mga puso. Pakitanggal mo, Panginoon, ang mga gawa ng laman, gaya ng mga galit, hinanakit, puot, Panginoon. Nang sa ganoon ay malaya ka makakilap sa aming buhay at kami makalapit sa iyong trono ng habag. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran at paglilinis mo sa amin. At sa oras na ito ay hinihiling namin, Panginoon, na samahan mo kami sa gawain ito mula sa simula hanggang matapos at bigyan kami ng karunungan para matanggap namin at maunawaan namin at matanggap ang iyong mga salita, Panginoon. Ang mga mensahe mo ibibigay sa amin, Panginoon. Nang sa ganoon ay maipamuhay namin hanggang sa iyong maling pagbabalik. Taglay namin ang mga salita mo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa teacher na gagamitin mo. Bigyan mo siya ng karunungan, unawaan para maibahagi niya ang iyong mensahe sa lahat ng kanyang mga tuturuan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At anumang tangkaan ng kaaway para buluhin ang pag-aaral na ito, ay ginagapos namin lahat ng masamang espiritu. Pinalalayas namin sa lugar na ito nang sa ganon na hindi siya makaabala, hindi niya masisira ang ang gawain ito. In Jesus' name, lumayas ka, bad spirit. Lumayas ka in Jesus' name. At Lord, wala kami bang hinihiling, kundi ibabama ang iyong Santo Espiritu na siyang pupuspos sa amin. At nang sa ganon ay maunawaan namin lahat ng ituturo mo sa amin. Yung pamuhay namin ito, makita sa amin na kami tunay ng mga anak ng Diyos. Maraming salamat, O God. At ngayon pa lamang, kiniklaim namin na isang tagumpay na itong gawain na ito sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat, O God. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Yes, purihin ang Diyos. Tayo po ay nasa third quarter pa rin, mga kapatid, na ang pamagat ay, ang tema ay Transformed by the Image of the Almighty. Tayo po ngayon ay nasa lesson 4 na ang title po ay A Fruit Bearer. A Fruit Bearer. Okay? Ibig sabihin nito, tayo ay namumunga. No? Pasimulan natin ang gawain sa pagbabasa ng ating text sa Psalm 1 verse 3. Psalm 1 verse 3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Yun po ang ating text. Okay? Mga kapatid, kung mapapansin ninyo, nung nagka-pandemic,
Nauso po ang plantitas, plantitos, no? Kahit saan maririnig mo. Kahit sa social media, plantita, post dito, post doon. Lahat ay gustong magtanim, no? Na ang purpose ay para sila ay malibang. Kasi stay at home lang ang mga tao. Para sila ay malibang na ituon nila ang kanilang nag-focus sila sa pagtatanim na talaga naman nakakalibang. Ang iba naman, ginawa nila na negosyo ang pagtatanim. Marami ang kumita sa mga tanim na ito. So, kung titingnan natin, bago pa nauso itong mga plantitos, bago pa man nag-pandemic, talaga naman nagtatanim na tayo, di ba? Sa harapan ng bahay natin, sa mga gilid-gilid ng bahay natin, sa likod ng bahay natin, nagtatanim po tayo, di ba? Sino po may mga ganyang tanim sa bahay? May tanim tayong gulay, may tanim tayong mga punong kahoy, mga namumulaklak na tanim na talaga namang ang sarap tingnan, no? Pagising mo sa umaga, yun ang makikita mo. So, paano lumaki ang mga tanim natin? Siyempre, nagsimula yan sa tinanim natin sila sa magandang lupa, inalagaan natin, araw-araw, halos i-cultivate natin, dinidilig natin ang mga tanim natin. Amen? Bakit natin na dinidilig? Para magkaugat hanggang lumalim ang kanyang ugat hanggang sa ito ay lalago na. Amen po? Ganon. Pero ang mga tanim natin ay hindi naman agad-agad namumulaklak. Diba? Nagtatsaga tayo. Hindi rin agad-agad namumunga. Naku, maghintay tayo ng maraming panahon bago tayo makapabunga ng isang punong kahoy. No? Gaya ng mangga, ilang taon ba bago mamunga, kung hindi naman markot, ay talagang it takes time, no? Yung tanim ko ng chiko na galing sa isang kapatiran sa Mimihe, binigyan ako ng malalaking chiko. Nakapatubo po ako at ngayon ay malaki na siya. Ang tangkad na pero hindi pa rin namumunga. Kailan ba ako sa Mimihe? Kikita natin yan kung ilang taon na siya nung ako'y na-assign sa Mimihe. So, kapag ang puno ay nagsimula ng mamunga sa yung may kapanahunan kasi yun tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na ang kanyang pamumunga. Amen po. Naalala ko nung nakarang taon, ang bunga ng kamyas ni Sister Dali ay napakarami. At ako'y nag-uwi, nakahingi po ako. Yung itinanim kong buto ay tumubo. At akala ko ay namatay na yon kasi akala ko ay sinira ng mga bata. Ngayon ay medyo matangkad na siya. Mahigit na siyang 2 dangkal. Ang tangkad niya ay mahigit ng 2 dangkal. Siguro maghintay ako ng mga ilang panahon din para bago sa mamunga. No? Now, tayo bilang mga anak ng Diyos ay sinabing tayo mga punong kahoy din. Punong kahoy tayo sa kaharian ng Diyos. Imagine, dati nalintulad tayo sa tupa. Ngayon nalintulad tayo sa punong kahoy. No? Kailangan magkaroon din tayo ng malalim at malusog na ugat. Kailangan magkaroon tayo ng malalim na ugat. Yung ugat natin ay babaon sa ilalim, para maging malusog ang ating tanim upang ito ay mamunga din. Amen. Ang pagbunga niya ay kung kailan yung nakatakdang panahon. Gaya po na sinasabi sa Psalm 1 verse 3.
Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ano ba ang mga bungang ito? At bakit kailangan nating mamunga? Bilang mga anak ng Diyos, bakit kailangan nating mamunga? So ito na ngayon ang tanong, why do we need to be a fruit bearer? Why do we need to be a fruit bearer? Number 1 na sagot po, because the Lord chooses us not only to follow Him, but to go and bear fruit. Yan. Sapagkat tayo pinili ng Diyos, hindi lamang upang sumunod sa Kanya, kundi kailangang tayo ay lumago at mamunga. Pinili tayo ng Diyos. At dahil pinili tayo ng Diyos, kailangan natin sumunod sa Kanya, kailangan nating lumago, kailangan nating mamunga. Amen po. So, anong uri at anong klase ng bunga ang hinahanap sa atin ng Panginoon? Kailangan mamunga tayo ng santol, ng mangga. Tandaan po natin, nung tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, sumunod na tayo sa kanyang kalooban. No? Sumunod tayo sa lahat ng kanyang mga utos. At nung magpabautismo tayo, ibinaba sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang tumulong sa atin upang tayo ay magbago. No? Nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay, iniwan natin ang ating dating pagkatao at namuhay na tayo bilang bagong nilalang. Namuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. So, kung titingnan natin, anong pagbabago ang nagawa na natin? Anong pagbabago na ang nangyari sa buhay natin? Nagbago na ba ang ating ugali? No? Kung dati tayo ay magagalitin, ngayon ba magagalitin ka pa? Kung dati hindi ka marunong magpatawad, ngayon ba'y nagpapatawad ka na? Mahinahon ka ba sa lahat ng oras? No? Mapagpasensya ka ba? Kung dati wala kang pasensya, yung parang hindi ka makatagal, no? Wala ka talagang pasensya, lalo na kung may mga hinihintay ka, may kausap ka, pinaghihintay ka ng 30 minutes, 1 oras. Ngayon ba kaya mo siyang hintayin kahit 2 oras? Kaya mo ba yon? Yung mga ganitong pagbabago ang hinihintay sa atin ng ating Panginoon. Pagbabago na ating ugali. At diyan makikita kung nagbunga na ba ang ating pagiging Kristiyano. Kung nagbunga na ba? Naging maganda ba ang kinahinatnan ng ating pag-uugali? May nagbago ba sa atin? May masabi ba ang mga kakilala natin na ay totoo nga yan ay Kristiyano na kasi ang layo-layo na niya sa dati niyang buhay. Yung dating siya ay wala na. Ibang-iba na siya ngayon. Sabi nga sa Psalm 92 verse 13, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Yan. Ano mo ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay, ang pagbabago natin ay hindi lamang sa umpisa o hindi lamang sa simula,
kundi hanggang sa huling hininga natin, dapat ay andun yung bunga ng pagbabago natin. Bunga ng pagsunod natin sa salita ng ating Panginoon. Sabi pa nga sa John 15 verse 16, hindi ninyo ako pinili, kaya pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. So, ganun, dahil tayo nga'y pinili ng Panginoon, sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ano man daw ang hingi natin sa kanya, sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ay pagkakaloob sa atin. So, may sinasabi doon na, go and bear fruit. Go and bear fruit. Sabi, humayo kayo at magbunga. Now, anong bunga ang sinasabi dito? Ito po yung mga kaluluwa na hinihintay ng ating Panginoon. Sila yung mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Sila yung mga taong wala ng pag-asa, yung nawawala na ng pag-asa, mga taong naliligaw ng landas, mga taong nabubuhay sa dilim. Talaga ang buhay ay iba, yung buhay ng walang Diyos, no? Iyan ang hinihintay ng ating Panginoon. Sila yan. Kaya sabi nga, go and bear fruit. Humayo tayo, hanapin natin sila. Share natin ang gospel sa kanila. Ipakilala natin sa kanila si Jesus na ating tagapagligtas. Si Jesus na nagbago ng ating buhay. Ayan. So, ang tanong, gaano ka ba dalas maghayo, no? Gaano mo kadalas ginagawa ang humayo para hanapin yung mga sharean, yung mga tao na yan. Mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak natin sa malayo, na kahit ganitong pandemic, ECQ, GCQ, MECQ, sa pamamagitan ng social media, sa cellphone, pwede natin silang sharean. Kasi di naman tayo pwedeng humayo magbahay-bahay. Sa pamamagitan ng cellphone, share natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Yung gospel, share natin sa kanila. Para tayo ay magbunga. Okay? Now, punta tayo sa number 2. Bakit kailangan natin magbunga? Because as God's branches, we are expected to bear much fruit. Tayo ay sanga na nakadugtong sa ating Panginoon. Nakadugtong sa puno. Tayo inaasahang mamunga ng sagana. Okay. Now, para maunawaan natin, ano sabi sa John 15 verse 5? Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, ang Diyos ang bunga, ang puno. Tayo ang mga sanga. Dapat lagi tayong nakadikit o nakadugtong sa Kanya. Hindi tayo pwedeng humiwalay. Hindi tayo pwedeng pitasin at ilagay sa isang lugar. Hindi po mamamatay ang sanga na tinanggal mo sa puno. Ganun po ang mangyayari sa atin kapag tayo ay mapahiwalay sa Panginoon. Wala tayong magagawang tama kung tayo hiwalay sa Diyos. Lahat ng gagawin natin ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos.
Kung ano lang magustuhan natin, yun lang ang gagawin natin. Yan. Kasi hiwalay tayo sa Diyos, hindi natin inaalintana na, baka magkasala ako nito sa Diyos. Wala yun. Kung hiwalay ka na sa Diyos, hindi mo na naiisip yun. Hindi mo na maiisip na, dapat ito ang aking gawin. No? Pag mali na ang ginagawa natin ay, siyempre, alam natin, mauwi na yun sa kasalanan. Okay. Kung tayo nakadikit sa Panginoon, ang buhay natin ay mapupuspos ng pag-ibig. Because God is love. God is love. So tayo naman, magpapakita tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Mapupuspos ang kagalakan ng ating buhay, no? Mapupuno tayo ng kapayapaan, yung kahit ganitong panahon na ECQ na naman, kahit sa Lunes ay mag-MCQ, ganun pa rin andun pa rin yung agam-agam, no? Yung iba mawawalan pa rin ng kapayapaan, paano na naman, no? Pero dahil tayo ay nakadugtong sa ating Panginoon, lagi tayo nakakabit sa Kanya, tataglayin natin ang mga bunga ng banal na Espiritu. Yan, dahil tayo nakadugtong sa Panginoon. At kung ang bunga ng banal na Espiritu may papamuhay natin, napakagandang bunga ang maipapakita natin bilang mga anak ng Diyos. No? Sabi nga sa Galatians 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito ang magiging bunga ng pagkakadugtong natin sa Panginoon. Napakagandang bunga, di ba? Now, pumunta tayo sa number 3. Bakit kailangan nating mamunga? So that we can be of great service to God's kingdom. Kailangan nating maging mabunga upang tayo ay maging mabuting lingkod sa kaharian ng Diyos. Tayo magiging lingkod sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po sa John 12:26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya, para rangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. So malinaw pong sinabi na sinumang nais maglingkod sa Diyos ay dapat marunong sumunod sa kanyang kalooban. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon, hindi niya tatanggapin ang ating paglilingkod kung hindi rin naman tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Amen po? Kailangan ay naipapamuhay natin ang bunga ng banal na Espiritu. Ayan, kailangan na sa atin yan. Nakikita sa atin yan ang bunga ng banal na Espiritu. Dapat tayo maging mapagmahal, no? Naglilingkod na may kagalakan, namumuhay na may kapayapaan, no? At ang lingkod ng Diyos ay matyaga, no? Matyaga. Kailangan ay
Andoon sa atin yun. Siya ay tapat sa Diyos, no? Tapat siya sa sinumpaan niya pangako na magbabagong buhay siya, na iiwanan niya yung dating buhay niya, na susunod na sa kalooban ng Diyos. Ganun dapat. At kung tapat siya sa Diyos, tapat siya sa ministry na ipanagkatiwala sa Kanya. Yan sa mga manggagawa ng Panginoon, sa ubasan ng Diyos. Dapat ay maging tapat tayo sa ministry. Kahit anong ministry ay binigay sa atin, ministry ng tagapuna sa mga upuan, maging tapat tayo doon sa pinagkatiwala sa atin. Huwag tayong papetiks-petiks, no? Gawin natin na maayos. Kung tayo tagawalis, gawin natin na maayos. Sabi nga lagi sa amin ng aming leader, hanggat maaari ay huwag kaming magpa-substitute. Hanggat maaari, walang substitution, no? Bilang mga tagahayag ng salita ng Diyos. Maliban lamang kung talagang nakahiga ka na lang sa sakit, no? Nakahiga ka na lang, hindi ka na makabangon. At ang lingkod ng Diyos ay mabait sa lahat. Sa lahat ng tao, sa lahat ng oras. So sabi po sa Ephesians 6:7-8, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni numan, maging siya man ay alipin o malaya. So, member ka, leader ka, maglingkod ng masaya ang kalooban. Yung nai-enjoy mo, yung paglilingkod mo na kahit walang kapalit yon, walang bayad yon. Naglilingkod ka kasi ang Lord ang pinaglilingkuran mo. Na yung ginagawa mo ay kulang pa na pambayad doon sa ginawa niya, na ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Dapat gano'n na nakikita sa atin. Naglilingkod tayo ng masaya ang kalooban. Nakangiti, no? At kahit sinasabi natin, ang paglilingkod naman na yan ay walang bayad, libre yan eh. Pero dahil sa Diyos ka naglilingkod, in the end, sabi ito, meron kang gantimpalang tatanggapin mula sa Panginoon pagdating ng tamang panahon. Nakarecord lahat yan sa Diyos, ang ating mga ginagawa na yan. Kung naglilingkod ka na pagalit, yung naiinis ka, kasi ginawa kang tagalinis ng CR, tagawalis ka na napakalawak ng area, no? Pinaakyat ka sa kung ganun. So, naglilingkod nga ka, parang nagkukukot ang kalooban mo. Nakarecord lahat yan sa Lord. Pero kung ang attitude mo, yes, opo, yes, leader, gagawin ko yan. Kakayanin ko yan kasi kasama ko naman ang Diyos. Diba? Nakangiti ka pa. With love ang pagtrabaho mo, ang paglilingkod mo. Bahala na ang Diyos na mag-reward sa'yo sa mga ginagawa mo. Okay po? Ngayon ang susunod na tanong, how to be a fruit bearer? How to be a fruit bearer? Paano tayo maging mabunga? Okay. Number 1, dig our roots deep down on the soil of God's Word. Dig our roots deep down on the soil of God's Word.
Okay, isa-isahin natin ha. Dig. Pag sinabing dig, huhukay ka. Roots. Ugat. Sabi, deep down. Dun sa malalim. No? On the soil of God's Word. Dun daw sa lupa. Lupa ng salita ng Diyos. So, kung anuhin natin yan, kumbaga sa maikling salita, upang maging mabunga, kailangan magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Magpakalalim tayo. Laliman pa natin ang ating pangunawa sa salita ng Diyos. Laliman pa natin ang ating pananampalataya. Amen po mga kapatid. Aralin natin ang salita ng Diyos. At lahat ng inaral natin, ipamuhay po natin. Ipamuhay po natin. Kasi sayang naman, aral tayo ng aral, hindi naman natin kayang gawin. So sayang naman. So bawat salita matutunan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig, sa mensahe ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sa pagdalo sa mga gawain. Gaya nito, sa Bible study, yung may GBS tayo pag Webes, meron tayong Sunday service pag Linggo. Ang dami nating matututunan. So, habang nag-aaral tayo, lumalalim ang ating ugat. No? Lumalalim ang ating pananampalataya. Sabi nga sa Psalm 1 verse 2 hanggang 3, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So, kung ang salita ng Diyos ay malalim ng ugat, no? Nag-ugat na ng malalim. Sinusunod natin at ipinamumuhay, sigurado tayo ay talagang makikitaan ng bunga. Kasi andun ka na eh. Malalim ka na. Hindi ka na kayang ugain. Mahirap ka nang bunutin, no? Bunutin ka ng ibang sekta, hindi ka na mabubunot dyan. Hindi na. Talagang, kumbaga, ay nag-ugat ka na ng husto. At ang kaalaman mo sa salita ng Diyos ay ganun na rin kalalim. Amen? At kapag ganun ang nangyari, anumang gawin mo ay laging mauwi sa tagumpay. Magtatagumpay tayo. Kasi ang dami na natin natutunan kung paano natin aayusin ang ating buhay, paano tayo magtatagumpay. Andun lahat yun sa instruction ng Panginoon. Amen. Kayang-kaya natin gawin kasi kasama natin ang Diyos. Lagi natin kasama ang Diyos. Hindi ka matatakot sa anumang bagay, no? So, dapat ganon ang gawin natin para tayo ay mamunga. Magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. At sa number 2, seek out for the living water that only Christ can provide. Seek out for the living water that only Christ can provide. So, kung tatagalugin po natin, upang maging mabunga, hanapin po natin ang sinasabing living water. At sino itong living water na sinasabi? Ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu na tanging si Kristo lamang ang makakapagkaloob sa atin.
Siya lang ang magkakaloob niyan. Wala nang iba. Hindi natin makukuha yan sa iba. Tanging kay Kristo lang manggagaling yang banal na espiritu na yan. Dapat lagi natin yang hinahanap. Lagi natin hinahanap yan. Ang presensya ng banal na espiritu. Sabi nga sa John 4:10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman. Bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. So, ulitin ko, anong pinagkaloob sa atin ng Diyos? Ang banal na espiritu. At sino nagbibigay buhay? Ang ating Panginoon. Bibigyan daw tayo niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ayan. Tanging Diyos lang ang makakapagbigay niyan sa atin. Sabi sa John 7 verse 38, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So kaya nga mga kapatid, sa lahat ng oras, hilingin natin na dumaloy sa atin ang presensya ng banal na espiritu. Ayan. Kailangan dumaloy sa atin yan. Huwag mapigilan. Kumbaga, tuloy-tuloy ang daloy niyan. Sapagkat yan ang tutulong sa atin para tayo ay lumago. Kasi hindi naman natin kasama ang Diyos dito sa lupa. Kaya nga ibinabasa atin ang Holy Spirit na yan para maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Siya ang tutulong sa atin. So, kailangan hilingin natin lagi na pakapuspusin tayo ng banal na espiritu at ang mga bunga nito ay ipamuhay natin. Amen po. Okay. Number 3, be refreshed by the power of the Holy Spirit. Be refreshed by the power of the Holy Spirit. Pag sinabi natin refresh, nagsimula ito sa salitang fresh, no? Fresh. Pag sinabing fresh, sariwa. Refresh, lalong pinasariwa, no? Lalong pinasariwa. Lalo tayo nagiging sariwa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Yung kanina ay kailangan na hanapin natin ang presensya ng banal na espiritu. Ngayon, nasa atin ang banal na espiritu, lalo tayong nagiging sariwa. Nagiging sariwa, no? So, yun ang kailangan natin para maging mabunga. Yung magkaroon tayo ng panibagong anong tawag dito? Ano ba sinabi ko kanina? Sariwa na ay nagiging sariwa pa. Yan. Sabi nga, upang maging mabunga, maging sariwa tayo, maging mas masigla pa tayo. Mas maging masigla ang ating buhay spiritual, no? Sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ayan. Kapag sumasa atin ang presensya ng banal na espiritu, mararamdaman mo ang kasiglahan, ang kasariwaan. Yun, di ba? Nakakita ba kayo ng
tilapia na buhay, sariwa, no? Sariwa ang tilapia na talagang lumulundag-lundag pa sa palengke. Lumulundag-lundag sila. Ang mga mata ay nagniningning sa kasariwaan. Diba? Ganon. Dapat ganon po tayo kapag sumasa atin na ang banal na espiritu. No? Ang buhay natin ay punong-puno ng pag-ibig, kagalakan. No? Diba ang tao kapag naibig, lagi siyang masigla, laging may ngiti sa labi. Di ba ganon? Alam mo, ang taong umiibig yan eh. Kahit sa mga kasama natin sa bahay. Pag naiibig yan, pasipol-sipol pa yan. Yung mga binatang ganyan, pasipol-sipol lagi yan. Lagi nakaharap sa salamin. No? Ang sigla-sigla, kahit di mo utusan. Kahit di utusan yan, nagkukusang kumilos yan sa loob ng bahay. Maglilinis yan, magsasaing yan. Iba ang effect. No? Ibang effect. Dapat ganun din tayo kapag nasa atin na ang banal na espiritu. Lagi tayong masigla, lalo sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Nung mayroon pa tayong face-to-face, no, bago nag-lockdown, bago nagkaroon ng pandemic, kapag Sunday na yan, di ba, ang aga-aga nating gumigising, kasi nga meron tayong church ng 9 o'clock. Pag wala sa'yo ang Holy Spirit, naku, alas 8 pa, alas 8 na, nakahiga ka pa. Alas 8:30 na, hindi ka pa naliligo. Ay, biro manggagaling ka sa malayo. Kunyari, sa Mandarin. Alas 8 ka babangon. Siyempre, maliligo ka. Mag-aabang ka pa ng jeep. Anong oras ka makakarating sa church? Walang kapuspusan ng banal na espiritu. Ano ang magiging bunga mo doon? Wala. Napagod ka lang. Wala eh. Walang sigla. Uuwi ka na parang wala rin nangyari. Walang nangyari. Di ba? Kapag puspos tayo ng banal na espiritu, lagi ka nag-anticipate. Ano kaya mga susunod naming activities sa church? Pag ganitong buwan, ano kaya ang, ano na nga yung, kailan ba ang Father's Day? Kailan ba ang Mother's Day? Yung mga ganon. Kailan ba ang aming anniversary? Excited ka. Kailan ba ang aming Thanksgiving? Kailan ba ang birthday ni Pastor? Yan, excited ka. Kasi puspos ka ng banal na espiritu. Napupuspos ka ng pag-ibig. No? Andun yung kagalakan sa'yo. Amen. Okay? So, lagi kang masaya, kahit na ganitong kalagayan natin na pandemic, masaya ka pa rin. Hindi halata na may problema ka rin. Diba? Hindi nahalata ang mga anak ng Diyos na may mga problema din tayo. Amen po. Diba pag sa church, pag puspos ka na ng banal na espiritu, kumakanta ka, kahit nakangiti ka, na umiiyak ka, tumutulo ang luha mo, nakangiti ka. Diba, ang sarap tingnan, ang sarap damihin. Nakangiti ka na umiiyak ka, nagpapasalamat ka sa ating Panginoon na hindi tayo pinababayaan. Yun ang namimiss natin. Yun ang namimiss natin. Yung mga ganong eksena sa church. Nag-worship tayo, nag-iiyakan, pero mga nakangiti ang mga anak ng Diyos. Dahil puspos tayo ng presensya ng banal na espiritu. Sabi nga sa John 14:17, siya ang espiritu ng katotohanan
na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Ayan. Marami talaga hindi naniniwala sa Holy Spirit. Hindi nga nila alam kung sino yung Holy Spirit na yan eh. Kung ano siya. Kasi hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Ngunit yan ay, yung Holy Spirit ay nasa atin na. Ibinaba na siya ng Panginoon sa atin. At yan ang dahilan kung bakit lagi tayong masaya, lagi tayong mapayapa, lagi tayong yung mapagmahal tayo kahit sa mga taong hindi kaibig-ibig, di ba? Nagagawa natin yun. Dala ng presensya ng Holy Spirit. Mahirap mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Napakahirap po. Pero kung nasa atin ang banal na Espiritu, kahit yan ay kinaiinisan mo dati, kahit inaaway ka niyan, kaya mo siyang mahalin. Ang Holy Spirit ang mag-uudyok sa atin para gawin yun. Amen po. Okay, sabi rin sa John 16 verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ayan. Ang banal na Espiritu na hindi natin nakikita ang sinating patnubay. Siya ang ating gabay sa ating pagbabago. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya magbago, mga kapatid. Hindi natin kaya baguhin yung mga dati nating ugali. Pero magtataka ka, bakit ganito na tayo? Hindi man tayo perfect, no? Hindi man natin nagagawa perfecto yung mga sinasabi ng Diyos. Kasi nakakasala pa rin naman tayo. Nakakalimot tayo paminsan. But, andoon ang gabay ng Holy Spirit para tayo ay magsisi kung tayo ay nagkamali. Andun ang gabay niya kung tayo nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa Kanya. Lahat ng pagbabago na nangyari sa buhay natin ay gawa ng banal na Espiritu. At lahat ng mga sinasabi niya sa atin ay hindi sa ganang Kanya, kundi puro galing yan sa Panginoon. Ayan. Puro galing sa Panginoon. At sa ikaapat, sabi rito, paano tayo magiging mabunga? Grow and bloom where we are planted. Grow and bloom where we are planted. Sabi po, upang maging mabunga tayo, kailangan lumago tayo at mamunga kung saan niya tayo itinalaga. Kung saan tayo itinalaga ng Diyos. Doon tayo lumago. Doon tayo mamunga. Naalala ko noon, nung kami bagong tumanggap sa Panginoon. Kasi nung tinanggap namin si Lord, hindi na kami nagsimba sa dati naming pinupuntahan sa Catholic Church, malapit lang dito sa amin. Tinigil ko na yon. Nakita ko na yung mga mali sa mga dating ginagawa namin. So, in-stop ko na lahat yon. Pero siyempre, pag linggo, yung nasasaktan ako dahil nasanay ka na magsimba. Sabi ko, sana tayo magsisimba ngayon? Saan kami pupunta, Lord?
May isang buwan na yata o 2 buwan kami hindi nakakasimba. Umiiyak ako pag Sunday. Napakabuti ng Lord talaga. Ginamit niya isa nating kapatiran para dalhin ako doon sa church natin. Ginamit niya ang aking buhok kasi nagpagupit ako doon sa parlor. Nakita ko yung wall niya puno ng maraming mga Bible verse. Sabi ko, wow. Siguro ang may-ari nitong parlor ay born again. Nabuhayan ako ng loob. Nabuhayan ako ng loob hanggang sa nakausap ko siya at sinabi ko na gustong-gusto ko nang makarating sa isang church ng born again. At awa ng Diyos, tamang church ang pinagdalhan niya sa akin. So magmula noon, doon pa dati sa sa Camellia Tree, doon kami nagsimula. Doon kami nabaptize. Kasi tapos magmula noon hanggang ngayon, hindi na kami umalis sa church natin. Kasi alam ko na dito kami dinala ng Panginoon. At dito na kami lumago. Dito na rin kami nagkaedad. Kasi mga bata pa rin noon ng mga anak ko. Hanggang nagkaroon na kami ng ministry. Hindi na kami umalis sa church natin. No? So, wag po tayong gumaya sa iba na palipat-lipat ng church. Maraming palipat-lipat ng church. Yung pag may napuntahan silang church na hindi nila nagustuhan ang sinasabi ng pastor, aalis sila kasi natisod. May nakatisuran silang mga churchmates, aalis sila, maghahanap na naman ng ibang church. Ang daming ganon, marami akong kilalang ganon. Lipat na lipat na lipat na lipat. Saan ngayon ang kalaguan nila? Paano sila lalago kung ganon? Ay sinabi dito, grow and bloom where we are planted. Saan ka ba nila dinala ng Diyos? Pwede rin natin itong gamitin sa mga manggagawa. Nilagay ka sa teaching ministry, diyan ka mag-bloom. Dinala ka sa ushering ministry, diyan ka mag-bloom. No? Pagyamanin mo yung ministry na ipinagkatiwala ng Diyos. Huwag kang palipat-lipat. Nagalit ka sa leader mo, lumipat ka sa kabilang ministry. Pag napagalitan ka, pag may hindi ka na gusto doon, nilipat ka naman sa ibang ministry. Hindi pa pwedeng ganun. Okay? So, wag po tayong gumaya sa kanila. Kung saan ka dinala ng Diyos, doon ka na magpakalago. At doon maibuhos ang pagbubunga mo bilang Kristiyano. Sabi nga sa unang Korinto 3:6-7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpatubo at nagpalago. Kung sino man ang nagdala sa atin sa church, siyempre siya ang nagtanim, no? Dinala niya tayo doon. Ngayon, dinilig tayo naman. Dinilig tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kung sino mang mga itinalaga para magturo ng salita ng Diyos. So, yung salita ng Diyos, sige, sa pamamagitan nila, darating at tuwing tayo dadalo ng gawain, so dilig lang ng dilig. Pero, sino ang nagpalago sa atin? Ang Panginoon. Ang salita niya ang ginamit para lumago tayo. Para tayo mamunga. Amen? Nagkaroon tayo ng pagbabago. Yung dating tayo, nawala na yon dahil sa salita ng Diyos. Yun ang sinasabing, sapagkat siya ang nagpapatubo
at nagpapalago. Yan, unti-unti tumutubo ang ating pananampalataya. Tumubo, diniligan tayo ng salita ng Diyos. Hanggang sa tayo ay lumago, at naging mabunga. Yun. At ngayon, dahil mabunga tayo, mabunga ka, kapatid, gusto ko lang pong tanungin, ilang kaluluwa na ang nadala mo sa paanan ng Diyos? Ilang bunga ang nadala mo na ilapit mo sa ating Panginoon? Yan. So, kung may nadala ka na sa church, kailangan daw alagaan. Alagaan natin sila. Follow up, kapag hindi nakakadalo. Follow up lang ng follow up. Sharean. Padala mo ng mga word of God, no? Mga quotes na spiritual. Nang sa ganon ay kumbaga nakukultivate ang kanyang pananampalataya. Sabi nga sa 2 Peter 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So magpatuloy lang po tayo. Patuloy lang tayong lumago, no? Huwag tayong, yung magiging bansot. Yung bonsai, ang bonsai kasi pinipigil ang paglaki niyan eh. May pinuputol doon sa ugat para huwag siyang tumaas. Huwag po tayong ganun. Hayaan natin, tumaas ang ating pananampalataya. Magpakalago tayo, mamunga tayo. Kasi malapit na bumalik ang ating Panginoon. Hayaan natin bumalik siya na tayo ay namumunga. Amen po. Tayo ay malago na bilang sanga na nakadugtong sa ating Panginoon. Nakadugtong sa puno. Okay? So, alagaan natin ang ating pananampalataya. Sa ganon ay darating ang Panginoon na malakas pa tayo. Na malalim ang ating ugat. Amen po? Now, may benefit ba kapag tayo ay fruit bearer? Meron po. Ang sabi po rito, whatever we do will prosper. Ano man daw na gawin natin ay magtatagumpay. Ang gusto mo magtagumpay, maging mabunga ka bilang isang anak ng Diyos. Amen. At ulitin natin ang ating text, no? Supporting verse natin dito. Psalm 1 verse 3. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. So, ganun po. Gusto natin maging matagumpay sa alimang larangan natin sa ating buhay. Mamunga tayo. Maging fruit bearer tayo. Sayang naman yung puno na walang bunga. Iba nga, sabi nga sa Bible, ang punong igos na hindi namunga ay pinatay ng Diyos. Ayan. Sayang naman kung hindi tayo mamunga. Wala tayong pakinabang. Pag hinanapan tayo ng bunga ng Panginoon, wala tayong maibigay. Sabi ng Panginoon, putulin yan.
at sigaan dahil wala namang pakinabang. So, wag po mangyari sa atin yung ganun. Pagpakalago tayo sa salita ng Diyos, enjoy natin ang ating buhay spiritual. Amen po. Kailangan magpakalalim. Magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Ganun dapat. Yung ibaon sa ating isip at puso ang mga kautusan ng ating Panginoon. Lagi nakabaon yan para siya nating maipamuhay. No? Kasi kung ano nakabaon dyan, yan ang maipapamuhay natin. Yan ang lalabas sa atin. Gawin po natin yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Patuloy lang tayo. Huwag tayong tumigil. Huwag nating pigilan yung ating paglago na yan. Huwag nating pigilan. Yan nating lumago ang ating pananampalataya. Masarap tingnan na isang puno na namumunga. Diba? Lalo na kung hitik na hitik sa bunga. Parang yung kamyas ni Sister Dali. Punong-puno ng bunga. Napakarami. Yun ang namimiss ko. Sabi ko nga, pagbalik natin, kung may bunga, hihingi ulit ako. Ang mangga, kapag hitik na hitik sa bunga, di ba tinitingala? Ayan, lagi natin sinisilip. Binibilang natin ilan na ba ang kanyang bunga. Di ba? Tuwang-tuwa ka. Kumbaga ay tagumpay. Napabunga ko ang aking puno. Yan. At pag marami ng bunga, isi-share mo din sa mga kakilala, sa mga kapitbahay. Matutuwa ang Lord. Diba? Yan. So, kung marami tayong magandang pagbabago sa ating buhay, matutuwa ang ating Panginoon. Matutuwa ang nakapaligid sa atin na may nangyari sa ating pagiging born again. Matutuwa ang ating Panginoon kung marami tayong kaluluwang nailapit sa Kanya. Yun naman ang bungang hinahanap niya sa atin. Yan. Mga kaluluwa. Amen po mga kapatid. So, nawa ay marami tayong natutunan sa lesson na ito. Napakaganda ng lesson na itong binigay sa atin ng Lord. Na ang title ay A Fruit Bearer. Tanungin natin ang ating sarili. Fruit bearer ba ako? Ayan. Kailan po makakasagot niyan? Alam naman ng Panginoon kung anong nangyayari sa buhay spiritual natin. Okay? Sige nga, palakpakan natin ang ating Diyos. Napakaganda ng lesson natin ngayong hapon. Praise the Lord. Tayo po'y dumako sa pagbabasa ng Psalm 91. Psalm 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Okay? Sabayan niyo po ako, ha? Okay. Verse 1. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyo makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw.
Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natiyak mo, di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabot ni ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. So ito po ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Awit 91 verse 1 hanggang 16. Tayo po ay dumako na sa closing prayer, mga kapatid. O aming Diyos na napakabuti, maraming salamat Panginoon na sinamahan mo kami sa aming pag-aaral mula simula hanggang matapos ito, Panginoon. Tunay nga Lord, napakabuti mo, napakaganda na lesson na binigay mo sa amin. Tulungan kami Lord na maipamuhay namin lahat ng mensaheng binigay mo sa amin sa hapong ito. Lord, I pray na pagpalain mo ang mga anak mo sa Mandarin Bible Cell at ganoon din sa Adilini Extension, Panginoon. Pagkaloob mo Lord lahat ang mga listener sa araw-araw mula unang kantalampakan, ilayo sila sa lahat ng anumang uri ng sakit, lalo na sa COVID-19. Balutin kami ng iyong banal na dugo na sa ganun Lord ay hindi kami mahawaan ng anumang virus na naglipana sa panahong ito, Panginoon, lalo na yung Delta variant, O God. Kung ang mga trabaho nila, Panginoon, ay manatili sa kanila, yung mga nagtatrabaho, yung mga nagninegosyo, Panginoon, patuloy na umunlad, O God, kahit na pandemic pa rin. Ngayon na pong inaasahan namin na mag-ayos ang aming mga buhay, Panginoon. Huwag mo kaming pabayaan, Lord, na magkulang sapagkat nangako ka, Lord, na ikaw ang aming pastor at hindi kami magkukulang. Lord, I pray para sa mga anak mo na patuloy silang lumago, magpakalago sa gawain, Panginoon, sa iyong mga salita. And papasalamat kami, Panginoon, sa kagalingan ni Brother Gian Sarmiento, Panginoon. At hinihiling namin, Panginoon, na samahan mo si Sister Paula, Panginoon. Anumang oras siya ng mga anak, Lord, samahan mo siya, O God, na makapanganak siya ng maayos, Panginoon, ligtas, Panginoon. Silang mag-ina, Panginoon. Alam namin, Lord, na lagi ka nilang kasama, Panginoon. Maraming salamat, O God. Kung ano pa man, Lord, ang mga prayer request na hindi namin nasabi, Panginoon, sa bawat anak mo. Alam mo ang laman ng aming puso, Panginoon. Alam mo ang laman ng aming isip. Bago pa man namin ito banggitin, ay alam mo kaagad ang laman na anong mga sasabihin namin sa iyo, Panginoon. At alam namin, Lord, ikaw ang aming Diyos na nakikinig at gagawa ka ng paraan para maging answered prayer na lahat ng aming mga panalangin. Maraming salamat, O God.
lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba ay sa iyo namin ipinagkakaloob, Panginoon, sa mataas mong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, tuloy ko pinaalala sa inyo ang ating tithes and offering sapagkat ito ay kailangan pa rin natin ng iglesia. So alam niyo kung paano ito ipadala. Kikita niyo dyan sa screen kung kanino dapat ipadala, yung mga numbers na dapat padalhan. At huwag kayong mag-alala kasi lahat dyan na ibibigay natin ay nakalista yan. Nakalista yan kay Pastor. Hindi mawawala lahat ng ating mga kaloob na yan. At yan ay may pangako ang ating Panginoon na pag binigay natin ng tama ang ating ikapo, bubuksan niya ang durungawan ng langit para ibuhos lahat ng mga pagpapala na nararapat para sa atin. So, ganun na lamang po. At hanggang dito na lang tayo ngayong hapon na ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado. At patuloy tayo sumuporta. Suportahan natin ang gawain ng Diyos. So, bye-bye for now mga kapatid. Bye-bye. Dito pa rin ako, diyan kayo. Pero patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. I love you all with the love of the Lord. Bye-bye. Take me